kapag hindi na gumagana ang mga basic institusyon ng ating gobyerno. Ibig sabihin ng ating legislature, lahat na sila ay corrupt at nababayaran. At binaviolate na nila ang ating foundational principle na tinatawag na democracy, ang ating karapatan na piliin ang susunod na mamumuno sa atin sa 2028. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor po ng Reyna Mercedes Isabela. Attorney, good morning po. Jade at Admar ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, boys. Opo, Attorney, unahin ko lamang itong desisyon ng Supreme Court patungkol nga doon sa TRO, hiling ni Senator Bato de la Rosa. Ano ho bang magiging legal na implikasyon po dito, Attorney, bilang isang abogado? Yung dinecide lang nila ay i-deny lang yung TRO pero hindi pa sila nag-decide sa merits ng case. Ibig sabihin, sabi nila, wait, minamadali nyo kami. Since siguro naisip nila, since nakawala naman na si Bato, hindi po na kami magde-decide about sa TRO. Hindi nyo pa naman kaya isilbi ngayon or iserve yung warrant ngayon eh. So in the meantime, we will take our time and then saka namin titirahin yung merits. So yun pa lang lumalabas ngayon. Sabi nila, i-announce nila yung kanilang reasoning about sa denial ng TRO in the following days. And then in the main case, sa kanila pag-iisipan, sa kanila i-deliberate ng mas malalim. Ang maliwanag lang ngayon ay hindi pa sila nag-decide sa merits ng case kung tama ba o hindi na iserve or valid ba yung ICC warrant kay Bato right now. Ang sinasabi lang nila ay hindi naman required na pigilan natin yung mga pulis natin at or NBI na iserve yung warrant ngayon. Hindi pa natin alam yung reasoning, pero mukhang ang reasoning na lumalabas is since nakatakas na si Bato, wala namang immediate na need para pigilan ang NBI na iserve yung warrant this time. So Opo. yun pa lang ang nakikita natin. Huwag tayo magmadali sa conclusion na dinanay mismo yung merits ng arguments ni Bato. Opo, pero ang mga law enforcement agency, sa tingin mo, paano nila i-interpret ito? I-enforce na ba dapat? Valid na ba? Ibig sabihin, valid na yung warrant na isinilbi nila laban kay Senator Bato? Yan yung precisely na question na nasa Supreme Court ngayon. Valid ba o hindi? On the one hand, sabi ng NBI, valid. On the other hand, sabi ng private citizen, sabi ni De La Rosa, hindi valid. So nagkakaroon ng conundrum. So ang mangyayari lang ngayon, yung NBI, ang gagawin nila, maghahabol sila sa pag-aresto. Ang gagawin naman ni Bato ay takas-takas lang, iwas-iwas. And on my opinion, ganun na lang ang gawin nila. Cat and mouse na lang hanggang mag-decide yung Supreme Court. Supreme Court, bilisan nyo na lang mag-decide para hindi naman kawawa si Bato at hindi naman mapahamak masyado yung mga taga-NBI. Opo. Baga, ngayon ay nagtatago. So, mahihirapan. Sa tingin mo, strategy po ito ng Supreme Court o talagang may pressure din sa kanila hinggil o kaugnay sa kaso ito? Mahirap mag-komento about sa Supreme Court kasi alam mo na, abogado tayo at mga manipis ang balat ng Supreme Court. Parati silang nagagalit kapag nakikriticize sila eh. Pero ang Supreme Court, ang nakikita ko lang na position nila parati, ay parati silang umiiwas sa mga mabibigat na mga legal questions and constitutional question na malawakan at mabigat yung mga implication. They always take their time at matagal silang mag-isip. Usually, it's too late. Ngayon, kung nakakaharap sila ng rason para hindi mo na sila mag-decide ng napakaaga o napakabilis, na baka sabihin, nagmadali sila, kung magagamit nila yung rason na yun para hindi mag-decide ngayon, I think yun yung ginawa nila this time. So hindi rin natin sila masisisi. Pero Opo. I think masyado namang unfair kapag sabihin natin silang na-influensyahan sila. Opo. At ibig sabihin po, Attorney, po pwedeng hulihin ng law enforcement agencies natin dito sa Pilipinas si Senator Bato gamit po yung kanilang sinasabing valid warrant of arrest. Ang problema lamang ay kung papaano kasi hindi nila alam kung saan naroroon ang senador. Yun nga ang problema. Kaya nga ang pinakamahalaga sa ating judicial system, dapat swift and mabilis. In the ideal world, dapat nag-decide na talaga yung Supreme Court sa TRO. Kasi yun nga, on the one hand, gustong mag-aresto, on the other hand, ayaw magpa-aresto. Tapos ngayon, kapag nahuli, magiging moot and academic na tuloy yung TRO. So, dapat talaga mabilis para hindi magkaroon ng window na in limbo yung freedom and constitutional rights ng isang tao. Kaya dapat napakabilis ng Supreme Court. Pero in the meantime, since hindi naman ganun ka-efficient ang ating Supreme Court, ang suggestion ko kay Bato, galingan mo na lang magtago, big boy, at magpatubo ka ng buhok para hindi ka masyadong makilala. O nga po, kasi yung mga kritiko po ng senador, abay, nananawagan na rin ng isang manhunt operation laban sa Senator Bato. Although yung NBI hindi naman sasabi, kanina nga sa balita natin, na hindi pa sila nandoon. Pinaghahandaan pa lamang nila yung possible manhunt operation laban po sa senador.
Oo, tama yan. Kasi napakaganda naman kasi ng reasoning ni Bato side. Kasi ang reasoning niya is, nakalagay naman talaga sa law statute na sa pag-effect ng warrant, dapat sundin mo yung local procedures, local judicial procedures ng state, ng enforcing state. So ano yung nakalagay sa local procedures natin? No one shall be deprived of right of liberty, di ba, without due process of law. Basic right yan ng isang tao. Kahit ikaw nga ay Pilipino, kahit nga may desisyon sa ibang bansa, kailangan pa rin dumaan sa korte. Kapag may mga legal practices galing sa foreign court, kailangan dumaan sa korte. Bakit? Ano yung pinaka-basic mo na i-check? Authentic ba yan? Di ba yun yung pinaka-basic? Malay mo kung lumabas lang yan sa recto o recto ng ibang bansa, yun ang unang titignan ng court, authentic ba yan? Kailangan makipag-coordinate sa mga authorities sa ibang bansa para i-ensure na authentic and then ayon sa batas. Pati nga sa extradition pwedeng kailangan dumaan pa rin sa court yan kapag Filipino citizen ang gusto mong sa international crimes, sa mga ini-issue ng mga international court and foreign courts, sa pag-aresto ng mga transnational na crimes, kailangan pa rin yan sa local court kapag Filipino yung inaaresto mo. Kapag mga foreigner yan, pwede shortcut kasi ang shortcut na ginagawa ng Bureau of Immigration ay gagawin nila, ikakancel nila yung passport tapos gagawin nila for deportation. So pwedeng immediate arrest, hindi na kailangan dumaan sa korte. Yan ay kapag foreigner. Pero kapag Filipino, kahit kapag international case yan, kailangan pa rin dumaan sa extradition. Parang mga ganon. So every time na may foreign case, ang basic rule is kailangan dumaan dito sa Philippine Court. Kahit yung sinasabi nila na nasa sa Republic Act natin na sinasabi na pwedeng for the interest of justice pwedeng isurrender ang isang tao dun sa isang international court. Ang word dun is surrender, pero hindi arrest. Ang ibig sabihin ng surrender ay nasa custody mo na yung tao, saka mo lang i-submit sa kanila. Yan, ginagawa natin yan parati sa mga foreigner dito sa Philippines kasi naaresto na natin sila, nasa Bureau of Immigration, ayan, ibibigay natin sila sa mga ibang bansa. Hindi na natin kailangan padaanin sa korte. Surrender yun, pero hindi arrest. Tandaan natin, ang arrest is a deprivation of liberty. And ang nakalagay sa Constitution natin is primarily for the protection of its citizens against the government, against its own government. So kapag linagay dito sa ating Constitution na kailangan protektahan ang mga Filipino citizens against sa ating sariling gobyerno for undue deprivation of liberty at kailangan dumaan sa due process of law, ang ibig sabihin yan, kapag gobyerno ang nag-enforce, ang nagde-deprive ng liberty ng isang Pilipino, kailangan every time dumaan yan sa local court. Opo. At dahil nga siguro kung sakali mang talagang yung bugso ng damdamin ni Senator Bato sa gitna o sa harap ng yung mga kaso o yung mga pag-uusig laban po sa kanya ngayon na attorney, alam naman po natin open record na si Senator Bato kung sino po siya bago siya naging senador sa magaling na pulis. Papaano kung siya po ay gagawa po ng mga lalaban po siya doon sa mga gusto pong humuli sa kanya? Sa tingin po ninyo ay maipapadala pa rin ho ba siya sa labas sa ICC kahit na kung sakali man, this is just a speculation lamang, attorney, makagawa siya ng isang krimen dito sa Pilipinas? Ay talagang no holds barred na ito, talagang mangyayari, dapat talagang wag siyang magpahuli. Kaya kung baga nga, ito nga ang nangyayari ngayon, hindi siya sure kung ano ang standing niya. Pero every time kasi na gumagawa ka ng isang krimen, kailangan dyan ng malicious intent or criminal intent. Kapag naniniwala ka na ginagawa mong dinedepensahan mo yung sarili mo, dahil naniniwala ka na sa tingin mo ang ginagawa mo ay tama, and eventually mapapatunayan mo na tama yung ginagawa mo and valid self-defense yun to protect your liberty, baka pwede niyang gawing basehan yun para i-exonerate ang kanyang sarili laban sa isang krimen kung nakapatay man siya ng tao o nakapagpaputok siya ng mga baril. Pero mahirap yung question na yan, bossing, kasi kung baga yung hindi natin sure malay mo kung sabihin ng Supreme Court valid yung warrant tapos nagkamali tuloy siya sa ginagawa niya. So it's a complicated legal question. Yun talaga, nagkulang ang ating gobyerno sa area na yan kasi hindi tayo mabilis sa pag-clarify kung ano ba talaga yung karapatan ng ating mga mamamayan. Kaya trabaho talaga dapat ng Supreme Court na liwanagin agad para alam ng ating mamamayan kung paano siya gumalaw sa bawat sitwasyon. Meron siyang sarili naman na interpretasyon ngayon at yung interpretasyon niya ay valid naman. So kapag valid yung interpretation, does that negate malice? Kapag pumunta na tayo doon sa krimen, does that negate yung criminal intent para lang ma-exonerate siya doon sa criminal prosecution na mangyayari eventually kung in the course ng pag-defend sa kanyang sarili, sa kanyang perceived
upcoming violation ng kanyang right to liberty ay makapatay siya ng tao or whatever. Kaya galingan na lang ni Bato, parang parang action movie ito. Galingan niya na lang, kasama niya naman. Opo. Opo. Galingan niya magtago. Takbo-takbo na lang siya sa bundok. Attorney, ano yung nakikita po ninyo, sa tingin ninyo, yung mapapala ng gobyerno kapag naipadala si Senator Bato at meron pang nagsasabi baka susunod na raw itong si Senator Bongo? Uy, nakakaano naman yung kapag idadamay pa nila si Senator Bongo. Before ba siya maging senator, meron ba siyang official na posisyon kay President Rodrigo Duterte noon? Diba? Na enforcement? Wala naman eh. Parang advisor lang ata siya ni President Duterte noon. So bakit siya idadamay? Loko tong mga taga-ICC ah. Ang problema kasi dito kay BBM, alam kasi niya na maraming kurakot na nangyari dito sa kanyang gobyerno. Kaya tingnan mo, nagkaroon ng unholy alliance between sa traditional na magkalaban na Pinklawan at saka BBM, di ba? Kasi si BBM, ang dahil mga kalokohan, gusto niyang pagtakpan yung kanyang problema sa pamamagitan ng paglabas ng mga issue para hindi mapag-usapan yung issue ng kanyang korupsyon, ng kanyang administrasyon. Kaya ginamit niya yung mga Pinklawan ngayon at mga kakaliwa para yung narrative nila ang i-push. Itong mga narrative naman ng mga mokong na ito ay wala naman ng iba kundi paghihiganti at paglabas ng kanilang mga galit. Itong laban sa administrasyon ng Duterte, akala mo ang banal-banal nila sa kanilang pagka-desperado at obsessive sa pagpapabagsak kay VP Sara Duterte kung ano-ano na ang ginagawa kahit illegal. Nag-iimbento sila ng witness tulad ni Madriaga. Nag-iimbento sila kung ano-anong mga illegal ang kanilang mga ginagawa para lang makapag-gather ng evidence na wala namang kwenta. Pinipilit nila yung mga kaso na hindi naman tama. Mali-mali yung mga procedure ng pagka-aresto. Wala naman silang maisasalang na kanilang manok na maging champion ng kanilang cause. Para lang silang mga party poopers na mga killjoy sa maayos na pamalakad ng ating politika at sa totoong nais ng taong bayan. Kasi kung isipin natin, ang taong bayan, ang tatanungin mo, ano ba talaga ang gusto nila? Ang gusto nila ay mapanagot lahat ng pagnanakaw sa administrasyon ni BBM at huwag nilang i-impugn yung democratic process na mangyayari sa 2028. So pabayaan ninyong tumakbo si VP Sara Duterte kasi siya yung gusto namin na maging presidente ng Pilipinas. Yun lang naman eh. Yun yung ating fundamental and largely na broad question na dapat sagutin ng taong bayan. Kaso nga lang, itong Pinklawan, kailangan maging relevant parati, mga taga-kaliwa. Puro irrelevant. Obsolete na nga lang yung inyong political philosophy, gusto niyo pa rin maging relevant, nanggugulo kayo parati. Wala, nag-i-invent, tapos napakapangit ng methods ninyo para manila ng kalaban, nag-i-invento ng mga witness, nag-i-invento ng mga ebidensya, at pinaflout ninyo lahat ng mga legal procedures para lang magawa ang inyong gusto, para kayong mga petulant children na parating papansin na nanggugulo lang parati ng ating bansa. Ito naman si BBM nagpapagamit para lang hindi mapansin ang kanyang kalokohan. So ang kawawa ay yung mga pinaghihigantihan nila na mga past administration at ayaw na rin nilang maging mamuno ulit ng ating bansa sa susunod kasi alam nila na natuwa ang taong bayan sa mga ginawang mabuti noon ng mga kinakalaban nilang politiko at sila pa rin ang gusto nilang mamuno sa susunod sa 2028 kaya gusto nilang parating manggulo hanggang ngayon. Opo. Attorney, speaking of impeachment at itong mga kaso laban po sa mga senador, kinakasuhan po sila. Sa tingin po ay magiging hindi po matitibag ang bagong majority po ngayon dyan sa Senado, sa pangunguna nga ni Senator Alan Peter Cayetano at ng ilan pa. Kasi ngayon, bukod kay Senador Bato de la Rosa, kay Senator Bongo na may mga usap-usapan nga, yung nabanggit natin kanina, meron ding ibang senador na may mga kinakaharap na kaso tulad ni Senator Jinggoy Estrada, itong si Senator Chis Escudero, ito pang si Senator Joe Villanueva, at meron pang yung dalawang bilyar na senador. Ano ho sa tingin nyo ang possible na mangyayari? Magiging solid pa rin ba yung boto ng majority or magiging mas marami po o magkakaroon po ng maraming boto sa conviction or acquittal dito sa impeachment case ni VP Sara Duterte? Solid pa rin yan. Ang ganda ng majority. Yun nga maganda sa ating democratic country ngayon eh. At sa ating freedom of speech. Tingnan ninyo, ang daming bumaliktad na senator at pumahanig sila
sa taong bayan. Imagine nyo na lang kung tumahimik tayo at patuloy tayong pinersecute at yung narrative na lang nila ang gumana sa public media. So ibig sabihin, hindi natin makukumbinsi yung mga senador na pumanig sa tama. Hindi nila maririnig yung totoong boses ng taong bayan. Itong mga senador na ito, may obligasyon sa publiko ito, may obligasyon sa taong bayan dahil Republican government tayo, sila ang representative ng public. Kaya kung ano ang boses ng public, yung dapat ang sundin nila. Kaya buti na lang, nag-ingay tayo, lumaban tayo, narinig nila ang boses ng publiko at yun yung in-espouse nila. Kaya sila na yung majority na ngayon at kampi natin sila ngayon sa majority. For as long as parati tayo nag-iingay, parati tayong lumalaban, parati natin ina-articulate ng maayos na tayo ay nasa panig ng tama, sila ay papanig sa atin, ang majority, dahil ang taong bayan ay parating nasa tama. Ngayon, iniipit nila yung ating mga kakampi doon. Sila Bato, sila Go, at yung mga kaso na isasampa. Pero tandaan natin, yung pagboto ng pag-convict ay absolute 2/3. So ibig sabihin, kahit mag-absent o nakakulong pa man din, nakakulong yung mga members niyan, o nasa Hague yung mga members niyan, o nasa bundok yung mga members niyan, or absent sila, kailangan mo ng 16 na boto para ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte. So kahit absent sila, kung di nila kayang kunin yung 16, panalo tayo dyan. Tsaka ang boring-boring na yan pagdating sa impeachment trial kasi yun nga ang mali nila eh. Kung titingnan natin, parang blessing in disguise na nagkaroon sila ng mini trial doon sa Commission on Justice kasi wala nang bago na susunod. Kung baga, naluto na eh. Hindi mo na pwedeng ipainit pa ulit dyan sa Senate kasi natikman na namin yan eh. Wala pang bago. Nagawa nyo na yung mini trial doon sa Committee on Justice, humusga na ang taong bayan. Sinabi na namin na hindi naman sapat yan para mapanagot si VP Sara Duterte at matanggal siya or mapigilan siyang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. Huwag niya nang ulitin. Hindi na kami matutuwa dyan pagdating sa impeachment trial at hindi rin matutuwa ang mga senador dyan. For as long as ang boses ng taong bayan ay para kay VP Sara Duterte pa rin, nagtitiwala ako na magiging solid yung majority na para sa kanya din. Opo, pero patuloy po yung umuugong na possible na magkakaroon ng panibagong kudita naman po sa Senado. Attorney, mayroon ngang mga pahayag ang ilang senador mula sa bagong majority ngayon na sila po'y tinatakot nga at may mga incentive package daw di umanong ibibigay kung babaliktad o kakalas po sa bagong majority ngayon. Sa tingin po ninyo, pag nagkaroon po ng bagong majority, matutuloy itong panibago na namang umuugong na kudita dyan sa Senado, mapapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano, ay talagang matutuloy na yung conviction o itong pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Doon na patungo, Attorney. Yun nga ang sinasabi ko parati sa ating mga taong bayan. Taong bayan, kapag hindi na gumagana ang mga basic institusyon ng ating gobyerno, ibig sabihin ng ating legislature, lahat na sila ay corrupt at nababayaran. At binaviolate na nila ang ating foundational principle na tinatawag na democracy, ang ating karapatan na piliin ang susunod na mamumuno sa atin sa 2028. Gumagana pa rin ba ang ating konstitusyon? Gumagana pa rin ba ang ating gobyerno? At kung sagot nyo ay hindi na gumagana ito, ano ang solusyon? Yun! Hindi pwede na manaig ang kasamaan sa ating gobyerno. Hindi pwede na hindi masunod ang boses ng taong bayan dahil sa bandang huli, ang ating gobyerno, ang nagbibigay ng power sa ating gobyerno ay ang taong bayan at ang publiko. At kapag ang kanilang gusto ay hindi nasunod at ang nasunod ay ang sariling interes lamang ng mga nakaupo sa Senate at inuna nila ang kanilang bulsa at inuna nila ang kanilang sariling kalayaan o sariling pang-interes o nagpatakot sila, ay wala silang karapatan na umupo doon. As a matter of fact, ang gobyerno na ito ay wala ng legitimacy at baka magkaroon na tayo ng the appropriate solution. Opo. Attorney, bukod po dyan ay itinuring ding persons of interest itong si Senate President Alan Peter Cayetano at maging si Senator Robin Padilla at ilan pa. Kaugnay nga doon sa pag-aaresto, pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ano hong ibig sabihin nito para sa kaalaman ng ating mga kababayan? May pananagutan na ho ba sa ating batas ang mga nabanggit? Wala naman. Kapag person of interest, parang interesting person ka lang. Saka lang naman pa yung pananagutan sa batas kapag formally naging akusado ka na doon sa korte.
maging suspect ka, or suspect ka na, pwede ka nang investigahan kapag suspect ka. Kahit nga suspect ka, wala ka pa rin, wala ka pa rin requirement na magpakita sa legal proceedings. Kahit sa proceedings sa prosecutor, wala pa. So persons of interest, pananakot lang yan. Pero wala pang problema yan. Kasi kailangan natin intindihin na hindi naman na-serve yung warrant eh. Kung baga, hindi naman nagkatapat yung NBI harap-harapan tapos isa-serve yung warrant kay Bato tapos nag-resist siya ng arrest. Walang ganun na nangyari. Malayo pa sila sa isa't isa, wala pang attempt na mag-serve ng warrant. Kung baga, narinig pa lang niya yung wang-wang, ayun, tumakbo na kaagad siya. Pero hindi evading yun ng warrant, hindi evading of arrest yun ha. Hindi yun resisting police officer, hindi. Wala pa silang ginawang mali, wala pang ginawang mali si Bato. Wala rin ginawang mali si Alan Peter kasi ang ginawa niya, in session yun, alam niya na, abogado siya, alam niya sa batas na hindi mo pwedeng intimidate o pigilan ng isang member ng legislature na mag-participate doon sa session. Isa yun, illegal yun. So kailangan niya protektahan yun. On the other hand, kapag nape-perceive niya na ini-impinge na ng executive department yung legislative power, tandaan ninyo si Cromwell times, di ba? Charles I, pupunta siya sa parliament para i-dissolve yung parliament. Eh ngayon, na-institutionalize na natin yan. Equal na yung parliament at saka yung executive. So hindi pwede na i-violate ng executive yung parliament. Based on the general principle, hindi mo pwedeng masabi na may masamang ginawa si Senate President Alan Peter Cayetano. Meron din naman si Robin Padilla. Kasi in the first place, since hindi naman nagre-resist ng arrest si Bato at hindi naman siya nag-e-evade ng arrest at hindi naman siya pinagsilbihan ng arrest, pwede niyang gawin ang kahit na anong bagay para sa kanyang kaibigan. Diba? Kapag yung nagkakaroon pa lang ng chismis na i-arrest yung tao, pwede ka naman gumawa ng bagay para makipagkape ka muna sa kaibigan mo or bigyan mo siya ng kotse na pagsasakyan kasi hindi pa naman siya ina-aresto eh. At wala naman kayong katapat na police officer na nagre-resist kayo. So pwede niyang gawin ang kahit na anong bagay para sa kanyang kaibigan. Opo. At yun ang naratibo na wala nang pag-ataking nangyari dyan sa Senado. Attorney, sabi ng ilan parang stage lang o scripted ang nangyaring gulo dyan sa Senado. Ano pong tingin po ninyo? Bakit merong video kasama yung media na naka-uniforme yung mga Marines, naka-uniforme yung NBI, kino-cover kung wala silang planong gawin at that time? It was an unholy hour, around midnight na yun eh. Kung wala kayong planong gawin at that time, bakit ninyo sinabihan yung media na, samahan nyo kami? Bakit kayo gumagawa ng forma? Bakit kayo pumoforma na dumaan sa hallway at umatake? Diba? Kung nakatambay lang kayo doon, sana tumatambay lang kayo doon at kumakain kayo or nagkakape at hindi ninyo sinabihan na kukuhanan kayo na, yung media na kukuhanan kayo ng mga footage. So meron talaga kayong ginagawa at that time. Anong ginagawa ninyo? Magipag-chismisan kayo sa kapitbahay, may mga armas kayo, ang hahaba, tapos nakapormado kayo. Malamang may threat of action at that time. And kung yung security na nagbabantay ng kanilang principal ay naniniwala siya na illegal, na may gagawin na illegal ang isang government agency laban sa kanila, meron siyang karapatan na lumaban. Lalo na't naniniwala siya na kapag yung, alimbawa, may isa-serve ka na warrant of arrest tapos galing sa ibang bansa, hindi dapat ako maniniwala kagad-agad. Pilipino ako eh. May karapatan ako dyan eh. Right to liberty without due process of law. Due process of law, ibig sabihin dapat i-ensure mo muna na authentic yan, na tamang pagka-issue yan, sino nag-issue, at may right to hearing dapat yan. Ibig sabihin dadaan talaga sa local court yan. Pilipino ako eh. Karapatan ko ito laban sa gobyerno na pwedeng mag-abuso sa akin. Yun mismo yung purpose ng articles, ng lahat ng mga nandun sa Constitution na Bill of Rights. So kapag binabiolate yung right ko, pwede talaga akong lumaban. Kapag nakikita nila na maraming isang troop, isang platoon na sumusugod sa iyo sa isang hallway at ang daming dalang baril at madilim, anong gagawin mo? Siyempre, magpapaputok lang naman in their general direction. Hindi ka naman nag-engage, hindi mo naman sila binaril na in-injure sila sa paa or binaril sila sa kanilang katawan. Nag-warning shot ka lang para hindi tumuloy. Ako nga eh. Halimbawa, kapag meron akong private property, kapag merong mag-a-attempt na pumasok sa aking private property, sabi sa civil code, pwede kong gawin ang lahat para lamang i-defend ang aking property. Hindi nga sarili ko, property eh. So kapag may mag-e-entrada dyan na walang sapat na legal procedure or legal paper, pwede akong magpaputok sa hangin, sa taas, para lang warning shot na huwag niyong ipagpatuloy dahil naniniwala ako na mali yung ginagawa ninyo. Ganon din ang ginawa nila. Huwag niyong i-violate
ang aming space dito, ang aming liberty bilang warning. Wala naman, all reasonable, lahat naman ng reasonable pwede mo nang na-take mo na kasi nagtago ka na sa loob, linak mo na yung pinto, dyan pa rin susugod sila. Anong gusto mong gawin? Di ba? Alam ka naman, sumigaw ka pa, may baril na sila So pwede ka magpaputok sa amin. Opo. Tulad nga ng sabi po ninyo kanina, ang lahat ng mga nangyayari ngayon dyan sa Senado ay may kinalaman nga dito sa mga maanomalyang issue sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. katulad na lamang ng Flood Control Project. Ngayon may bago pong chairperson ang Blue Ribbon Committee ng Senado sa katauhan po ni Senator Pia Cayetano. Ano naman po ang masasabi ninyo sa kanya? O, gawin na natin ang totoong trabaho natin. Sa totoo lang po, ang gobyerno ng Pilipinas, ang trabaho po nila, unang-una, ay to protect its citizens, ensure yung peace and order. Hindi yung target ay yung citizen by the executive agencies. Hindi pwede. So gawin niyo muna ang trabaho ninyo, magsilbi muna kayo sa taong bayan, i-ensure niyo muna yung peace and order sa ating bansa, pagandahin niyo yung ating ekonomiya, and at the very least, huwag kayong magnakaw ng pera ng taong bayan. Ngayon naman, ang basic na trabaho ng Legislative Department ay bantayan yung ating executive kapag meron silang ginagawang kalokohan. So ano yung ginagawa nilang kalokohan? Yun, nagnakaw sila ng pera ng taong bayan. Hindi naman nila ginawa yung basic na responsibilities nila. So okay lang. Yun naman ang trabaho ng legislature Separation of powers, checks and balance. I-check niya yung abuse sa executive department. So kapag gusto nilang i-restart yung investigation sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan, do it, madam! Dahil yan naman talaga ang main issue. Tandaan po natin, lahat ng mga side issues ngayon, although mabibigat rin naman sila, ang main issue natin ngayon na may implication talaga sa karapatan ng mga bawat Pilipino ay una sa lahat yung pagnanakaw ng kaban-kaban ng pera ng taong bayan. At pangalawa, ay yung pag-violate ng ating democratic process, yung pagpigil nila ng pagtakbo ni VP Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Yun yung main issues. So, basta ma-address lang natin yung malawakang pagnanakaw sa ating gobyerno at mapayagan natin tumakbo si VP Sara sa 2028, solve na tayo. Opo. Attorney, yung huling mensahe para sa lahat ng ating mga kababayan, nanonood po, nakikinig po sa mga oras na ito. I-enjoy nyo po ang telenovela sa ating politiko ngayon. Para tayo nanonood ng telenovela, nakakapagod po talaga manood. Pero kung minsan, maging mapanuri po tayo, wag po tayo pauuto sa mga makakaliwa, sa mga pinklawan na yan. Nagkampi-kampi na sila kay BBM para lang mapagtakpan si BBM sa kanilang mga kalokohan. Itong mga pinklawan naman, mga walang magawa sa buhay, parating ng gugulo, wala naman silang maayos na manok. Nag-iimbento ng ebidensya, nag-iimbento ng witness, at naninira parati ng kalaban, hindi naman nagre-resonate sa taong bayan. Nanggugulo lang sila sa ating demokrasya. Bantayan po natin ang ating pangunahing interes. At ang ating pangunahing interes ay ang ating demokrasya. At yan, ibig sabihin yan, ay malaya tayong mamimili ng mamumuno sa atin sa susunod. At huwag nating pabayaan itong mga walang kwentang tao na ito na nasa legislature na pigilan tayong gawin yan sa 2028 dahil ang gusto natin ay si VP Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas. Alright. Attorney, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat, Big Boys. Ayan po mga kababayan, si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor po ng Reyna Mercedes Isabela, ang ating nakasama napakinggan ngayong umaga.